Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Iahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay at ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Malacanang, tiniyak na masusing pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 2025 national budget. Mga proyekto, partikular ang legacy program ng Marcos Administration, tiniyak na alinsunod sa saligang batas. Brand label ng mga imported na bigas, planong tanggalin ng Agriculture Department. Social Welfare Department at mga LGU, patuloy ang pag-alalay sa mga biktima ng pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon. Office of Civil Defense, magpupulong kaugnay sa tinatawag na tsunami preparedness ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang publiko na tangkilikin ang pelikulang Pilipino, lalo na ang mga tampok sa Metro Manila Film Festival. Una sa ating mga balita, tiniyak ng palasyo na kasalukuyang sinusuri ang iba't ibang probisyon sa 2025 General Appropriations Act upang masiguro ang pagsunod nito sa saligang batas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, masusing sinusuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang gabinete ang panukalang pambansang budget para matiyak na alinsunod ito sa konstitusyon at mapopondohan nito ng tama ang mga prioridad ng pamahalaan, lalo na ang mga legacy program. Binigyan diin ng kalihim na batid ng Pangulo na mahalaga ang maingat na paggastos at tamang pagpoprograma ng limitadong pondo ng bansa. Ang pahayag na ito ay kasunod ng ilang panawagan na alisin ang posibleng mga unconstitutional item sa panukalang budget bago pa man ito lagdaan ng Pangulo. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling positibo ang Malacanang na maipapatupad ang 2025 budget na alinsunod sa mga layunin ng administrasyon at naaayon sa saligang batas. Nakatakdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Appropriations Act sa Lunes, December 30. Plano ng Department of Agriculture na tanggalin na ang brand labels ng mga imported na bigas. Nais ng DA na tanggalin ang mga salitang premium at special dahil nagagamit umano ito ng ilang traders para maitaas ang presyo ng imported na bigas. Binalaan ng DA ang mga mandarayang trader na pwede nilang ipitin ang kanilang permit para makapag-import ng bigas kung mapapatunayang sangkot sa manipulasyon ng presyo ng bigas. Nilinaw ng DA na hindi kasama sa tatanggalan ng brand label ang lokal na bigas. Nalubog sa tubig baha ang 44 na barangay mula sa 9 na munisipyo ng Camarines Sur dahil sa mga pag-ulang dulot ng shear line kahapon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Nino Luces ng PTV Legazpi. Nino? Maganda na ang lagay ng panahon dito sa lalawigan ng Albay at sa iba pang lugar sa Kabikulan ngayong araw. Pero kahapon at noong bisperas ng Pasko, matinding pag-ulan ang naranasan na nagdala ng pagbaha at landslide sa iba't ibang bahagi ng reyon dahil sa shear line. Sa report ng OCD Bicol, nasa 75 pamilya o katumbas ng 439 individual ang inilikan sa lalawigan ng Camarines Sur dahil sa landslides at pagbabaha. Sa ngayon, nasa 44 na mga barangay sa 9 na mga munisipyo ang lubog pa rin sa baha. 2 kaso rin ng landslides ang naitala ng OCD Bicol sa lalawigan ng Camarines Sur, isa sa bayan ng Tinambak at isa naman sa bayan ng Balatan. May mga kalsada ring hindi maadaanan dahil sa pagbaha sa lalawigan ng Camarines Sur. Samantala, balik one-lane traffic uli ang sitwasyon ng trapiko sa 3 sections ng kalsada sa Andaya Highway na sakop ng bayan ng Lupi sa Camarines Sur matapos masira dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pagulan na naranasan kahapon. Ayon sa DPWH Bicol, patuloy ang pag-aayos ng mga kansirang sections ng kalsada sa Barangay Kabutagan at Barangay Bulawan sa bayan ng Lupi at Barangay Poblacion Iraya sa bayan ng Ragay.
Ang mga naturang nasirang kalsada ay pangunahing daanan ng mga sasakyan na kumukonekta sa Metro Manila papuntang Bicol Region, Visayas at Mindanao. Ayon naman kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre P. Dizon, nakikipagtulungan na sila sa DPWH Bicol upang maging maayos ang daloy ng trapiko lalo't pang dagsa ang mga bakasyonista ngayong papalapit ang bagong taon. Aniya, nasa 200 na personal ng PNP ang nakalatag upang masiguro ang maayos na trapiko sa lugar. Sa report ng PNP Bicol, isa ang namatay sa bayan ng Daet matapos malunod sa dagat habang nagdiriwang ng Kapaskuhan. Mula sa PTV Legazpi, Ninyo Luces, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Nino Luces. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Wala nang masasaya pa sa pagdiriwang ng Pasko kapag kasama ang pamilya. Dahil sa buong taon, ito ang pagkakataon na nagkakabuklod-buklod ang bawat pamilya, kaanak at mga kaibigan. At syempre, hindi mawawala sa bonding ng pamilyang Pinoy tuwing Kapaskuhan ang panonood ng mga dekalibreng pelikula sa Metro Manila Film Festival na nagdiriwang ngayong taon ng ika-50 taong edisyon. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanghimok sa bawat isa na suportahan ang film festival. Lalo't hatid-an niya nito ay saya sa bawat pamilyang Pilipino ngayong holiday season. Ngayong Kapaskuhan, bibidang muli ang mga kwento ng ating lahi dahil ito sa espesyal na selebrasyon na ika-50 taon ng Metro Manila Film Festival na bahagi na ng ating buhay at kultura bilang Pilipino. Ang mga magagandang pelikulang kalahok ngayon, ang Golden Year ng MMFF, ay siguradong magbibigay ng gintong saya at mag-iiwan ng mga ginintuang aral. Malugod na inanyayahan ng Presidente ang lahat na tangkilikin ang MMFF at magkaisa para ipagdiwang ang sining at kultura ng pelikulang Pilipino. Tangkilikin po natin ang kwentong Pilipino. Suportahan po natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Isama ang buong pamilya, buong barkada at panoorin ang 10 pelikula na handog ng MMFF. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Binigyang diin naman ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang importansya ng MMFF na higit pa sa pagiging taunang film festival dahil ito rin ay paraan ng pagdiriwang ng sining at pagkamalikhain ng mga Pilipino. At sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga pelikulang kalahok ay makatutulong ito sa pagpapalakas pa ng movie industry sa bansa. Ngayong taon, 10 pelikula ang kalahok sa taunang film festival. Kaya kung horror, comedy, thriller, drama o love story man ang hanap mo, sagot ka na ng MMFF. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Hindi inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon, kasunod ng pagiging aktibo ng bulkan sa mga nakaraang araw. Kasalukuyang nasa Alert Level 3 ang Kanlaon kung saan posible ang hazardous eruption sa mga susunod na linggo. Ayon sa PHIVOLCS, sa nakaraang 24 na oras ay nakapagtala ng 2 ash emission. Umabot sa 200 metro ang pinakamataas. Naitala rin ng 20 volcanic earthquakes at higit sa 6,000 tonelada naman ang naitalang sulfur dioxide kahapon. Mas mataas ito kumpara noong December 24. Tuloy-tuloy naman ang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Kapag alert level 4, we're looking at low-level magmatic eruption underway, then hazardous eruption imminent, which can progress to highly hazardous eruption within hours or days. Nais ng Office of Civil Defense na gawing simple, malinaw at madaling maintindihan ang ipapakalat na mensahe sa harap ng banta ng tsunami sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Ayon sa OCD, kapag naglabas ng tsunami warning, dapat tumakbo at magkanlong sa mataas na lugar at huwag sa evacuation centers. 10 hanggang 20 minuto ang tinatayang time frame bago marating ng tsunami ang mga komunidad pagkatapos ng malakas na lindol. Bukas, pupulungin ng OCD ang mga lokal na pamahalaan mula sa 3 rehiyon para pag-aralan ang nabuo nilang contingency measures sakaling magkaroon ng tsunami.
Kabilang sa nais ipatupad ng OCD ang geotagging o pagtukoy sa matataas na lugar na pwedeng lagyan ng evacuation centers. Pipili rin sila ng mga bayan para sa simulation drills at masubukan kung epektibo ang contingency measures. Matatandaang nagbabala ang FIVOC sa posibleng tsunami dahil sa serye ng lindol sa karagatan ng Ilocos Sur. 5 beses ang itinaas ng presyo ng kamatis at sili sa Lawag City dahil sa kakulangan ng supply. Patuloy naman ang pag-alalay ng Ilocos Norte Provincial Government sa mga apektadong magsasaka. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jude Pipita ng Radyo Pilipinas, Lawag. Ibawasan natin, halimbawa, dati 1/4. Ngayon, hindi na, 1/8 na ng ilakay. Isa lamang si Tatay Danilo sa mga magbabawas ng rekado sa mga nilulutong ulam. Doble hanggang 5 beses kasi ang itinaas na presyo ng kamatis at sili sa Lawag City. Sa ngayon, nasa 220 pesos ang presyo kada kilo ng kamatis, 350 ang siling pangpinakbet at 800 hanggang 1,000 pesos naman ang bell pepper at siling labuyo. Ayon sa mga tindera, kakaunti lamang ang supply ng sili at kamatis dahil sa sunod-sunod na bagyong dumaan sa lalawigan. Mahal talaga, sir. Sobrang mahal. Hindi, dati kasi medyo more, pero ngayon mahal talaga. Sa sunod-sunod na bagyo, sir, nasisira yung pananim, walang supply. Last year namin, mura na ang kamatis, 50, 60, may 20 pa. Pero ngayong year, talagang nasira ang mga pananim. Tiniyak naman ng provincial government ng Ilocos Norte ang tulong para sa mga magsasaka. Asahan ding bababa ang presyo ng sili at kamatis dahil simula na ng anihan nito sa Enero hanggang Pebrero. Sa tomato, bell pepper and hot pepper, sir, is around 6 million, sir. Other inputs like fertilizer, insecticide, fungicide. January, February siguro, sir, may mga production na po tayo na sa supply. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para sa Balitang Pambansa. Nanawagan ng karagdagang pondo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center para paigtingin ang paglaban sa cybercrime sa 2025. Ayon kay CICC Deputy Executive Director Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, nanawagan sila sa DOST para pondohan ang kanilang research and development project na nakatuon sa pag-develop ng bagong kagamitan para ma-detect at mapigilang cybercrimes gaya ng ransomware attacks at cyber fraud. Matatanaang nitong Oktubre nang nakipag-partner ang CICC sa De La Salle College of St. Benilde para sa 15 million pesos na research project para makabuo ng anti-smishing program. Kasunod ng malalakas na pag-ulan dulot ng shear line, ilang lugar sa bansa ang nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang na ang Quezon Province. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon doon mula kay Ginoong Melchor Abenilla, ang hepe ng Quezon PDR-RMO. Magandang gabi po. Sheila Salaysay po ito ng Balitang Pambansa. Yes, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. Bye. Gabi. Sir, update lang po, may mga inilikas na po ba mga residente? Meron po ba kayong estimate kung ilan sila? Yes po, maliit lang naman po yung kanina, pero lamang ng around 65 individuals sa mga inilikas sa isang. Babalikan po natin mamaya si Sir Melchor Abenilla. Muling nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 26 na bagong kaso ng mga biktima ng paputok ngayong araw. Sa kabuuan, may 69 na kaso na ang naitala ilang araw bago salubungin ang bagong taon. Karamihan sa mga biktima at ay gumagamit ng paputok ay mga menor de edad. Paalala sa mga guardian ng mga bata na bantayan at pagbawalan ang mga ito sa mapanganib na paputok upang maiwasan ang aksidente. Lubos ang pasasalamat sa pamahalaan ng mga biktima ng Typhoon Yolanda dahil sa handog nitong bagong bahay. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Zoana Rose Lopez ng Philippine Information Agency Central Visayas. Nagpasalamat si Ria Kalipay sa gobyerno dahil isa siya sa mga benepisyaryo na magpapasko ngayong taon sa pabahay na handog ng gobyerno sa pamamagitan ng National Housing Authority o NHA.
Ang housing unit ay na-turnover kay RIA noong 18 ng Agosto bilang isa sa mga benepisyaryo na nasalanta ng bagyong Yolanda noong 2013. Sinimulan ng NHA ang pag-turnover sa mga housing units Agosto ngayong taon. Happy good kayo, guys. Kanang please kayo sana na natagaan may unit rin sa NHC. Swerte na kayo stanhan. Damo kayo gusto na maka-unit sila din. Kami ito na first batch nila tayo. Ako minsan sa gobyerno, salamat ko sa ila sa pagmugna aning proyekto sa pag-ima ng NHA. Kaya daghan kayo silang natabangan. Sama na mo mga kabus na kayo. Di gimi makabalay yung ning ani kung nawa pa sila naghumugna aning proyekto ha. Ang NHA ang ahensya ng gobyerno na naatasang magbigay ng mga programang murang pabahay para sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Joanna Rose Lopez, Balitang Pambansa. Balikan natin si Ginoong Abenilla para sa pinakahuling sitwasyon sa pagbaha at pagguho ng lupa sa Quezon Province. Siya ang chief ng Quezon PDRRMO. Sir Abenilla, nandyan po ba kayo? Yes, ma'am. Good evening po. Bye-bye. Gandang gabi. Sir, nabanggit nyo kanina yung bilang ng mga tao na inilikas. Sa ilang barangay po ba ito, sir? At saan po ba sila ididinala? Yung nagkaroon po ng medyo mahina lang po yung dating nung tawag, no? Pero nauna lang, tinatanong niyo yung mga bilang. So nagkaroon kami ng around 65 individuals mula po sa bayan ng Mauban, Quezon. At ito naman ay nakauwi na rin sa kanilang mga sari-sari kanina rin ngayong maghapon. Sir, meron po bang napaulat na nawawala o namatay? Wala naman po tayo na ganyang insidente na related dito sa ating mga pagulan. Meron po bang posibilidad na manatili ang mga residente sa evacuation center sa pagsalubong ngayong bagong taon? As of the reporting time, wala naman pong yung namomonitor ng mga ganyan. Nagkaroon lang ng pagtaas ng level ng tubig, pero as I mentioned earlier, ito naman po ay nakapagbalik na rin sa kanilang mga tahanan. Ano pong assistance o tulong po ang inihanda ng LGU para sa mga tao nga naapektuhan? Of course, ang pamalaang local government unit at ganoon na rin ang pamalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Dr. Helen Tan, nagkaroon na rin kaagad ng pamimigay ng ating mga ayuda ng food packs. And meron tayong tinatawag kasi na hot meals on the wheel. So meron po tayong mga kusina ni Dr. Helen na umiikot na nagbibigay po ng mga pagkain doon sa ating mga evacuees. Sir, kung hindi nasama mangyari po ulit itong ganitong sitwasyon, meron po ba tayong contingency plan? Yes, of course. Yun namang flooding and landslide ay kasama sa mga major hazards na pinaghahandaan ng pamahalaan panlalawigan. Katuwang, of course, ang ating mga local government units. So we have different simulations na ginagawa bago ang mga ganitong panahon. At ito naman po ay napapaghandaan ng ating mga lokal na pamahalaan. Lastly, sir, meron po ba kayong paalala o reminder sa mga residente kung sakali sa kanilang paghanda sa ganitong sitwasyon? So paalala po ni Governor Helen Tan sa ating mga kababayan, talaga pong sunod-sunod ang mga pagulan sa ating lalawigan, kaya pinag-iingat po tayo, palagian na maghanda, makinig sa mga anunsyo, lalo na makipag-ugnayan sa mga pamahalang lokal at mga abiso ni Governor Helen Tan. Ano man pong oras ay pwedeng tumaas ang level ng tubig at lalo na yung mga nasa baybayin ng bundok at mga hazard-prone area kagaya ng landslide, tayo po laging maghanda. Anumang oras pwede po lumambot ito at pwede magkaroon ng pagguho ng lupa. Kung alam na po natin ang mga area natin ay kasama sa mga nabanggit, maghanda po tayo, maging alerto at sikapin na tayo ay laging nananalangin. Maraming salamat po, Mr. Melchor Abenilla, Chief ng Quezon PDRRMO. Binuksan ng National Museum of the Philippines, Iloilo, ang dalawang art gallery. Tampok ang mga exhibit na magsusulong ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa lokal na archaeological heritage at kasaysayan ng isla ng Panay.
Ang detalye sa balitang pambansa ni Lizelle Lamasan, eheda ng PIA Iloilo. Andito tayo ngayon sa National Museum Philippines Iloilo upang tunghayan ang dalawang exhibition na magdadagdag kaalaman at atraksyon hindi lamang sa mga bisita, kundi para na rin sa mga Ilonggo ngayong Pasko. Matatagpuan ang dalawang bagong art galleries sa ground floor ng museum kung saan makikitang exhibitions ukol sa fine arts. Ang halangdon, The Art of J. Elizalde Navarro at exhibition ukol sa archaeology, ang Maritime and Underwater Archaeology. Tampok naman sa Maritime and Underwater Archaeology exhibition ang mga artifacts na kuha sa iba't ibang archaeological sites sa Western Visayas, mula sa mga fieldwork na isinagawa ng National Museum simula 1960s hanggang nitong taon, kung saan may nakuha na archaeological finds sa bayan ng Leon, Iloilo. Iba pang mga remarkable finds na makikita sa National Museum of the Philippines, Iloilo, kinabibilangan ng mga traded item kagaya ng wine bottles at samples ng ceramics galing sa Arevalo shipwreck o sa lumubog na barko sa gitna ng isla ng Panay at Guimaras, at ang gold death mask na isang national cultural treasure at kauna-unang scientifically excavated artifact of its kind na makikita sa Pilipinas. Ito ay yung Autumn Death Mask. It's a national cultural treasure. Simula nung nabukay ito noong 1960s ay nandun lang po ito sa Maynila. Subalit, a year ago, ibinalik siya dito sa Iloilo bilang isa ito sa mga kasama dun sa mga nirepatriate na collection ng National Museum kung saan, sa lugar kung saan ito natagpuan. Sa pamamagitan nitong mga exhibits, layunin ng National Museum of the Philippines na ma-appreciate ng mga Panayanon o taga-isla ng Panay ang mayaman na pamana nito. Sa ngayon, extended ang museum hours hanggang alas 8 ng gabi hanggang December 22, kung kaya ang publiko na dumadayo sa katabing Iloilo Provincial Capital upang saksiyan at i-enjoy ang makulay at magandang Christmas lights at decors sa Christmas Village sa Makabagong Pilipinas sa Capitol Grounds, ay nabibigyan din ng pagkakataon na ma-explore ang mga galleries. Mula sa Philippine Information Agency Iloilo, Lizelle Lamasan Ejeda para sa Balitang Pambansa. Samantala, may paalala naman ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ngayong malapit na ang pagdiriwang ng bagong taon. Pinagbabawal na magsagawa ng mga fireworks display at paggamit ng paputok sa mga private household sa lungsod. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si Quenze Bocobo ng IBC 13. Quenze? Sheila, mahigpit na ipinagbabawal ng QC Department of Public Works and Safety ang pagpapaputok ng mga fireworks sa mga private and public areas kung walang permit mula sa kanilang opisina. Base sa City Ordinance number SP 3233 ng lungsod, totally banned na ang pagkakaroon ng mga fireworks manufacturers sa kanilang nasasakupan. Para naman sa mga resellers ng paputok, may guidelines silang dapat maipasa upang mapayagan ng ahensya. Paliwanag ni retired Police Colonel Remigio, may mga espesipikong lugar lamang sa bawat barangay sa Quezon City kung saan maaaring magpaputok ang mga ayaw magpapigil sa bagong taon. Maaari rin namang mag-apply ng permit ang mga tao na gusto talagang gawing tradisyon ang fireworks sa kanilang lugar. Ang mga mahuhuling magpapaputok sa tapat ng mga bahay at wala namang permit kahit na nasa pribadong subdivision ay maaaring pagmultahin ng 3,000 piso. Para naman hindi na gumastos pang bumili ng mga paputok, inaanyayahan ng QC-LGU ang kanilang mga residente na magtungo na lamang sa QC Memorial Circle dahil may inihanda silang programa at fireworks display na siyang ikatutuwa ng lahat. Ayon pa kay Police Colonel, bawal na bawal rin ang mga below 18 years old na humawak ng mga paputok. Sheila, mayroon ring pribadong programa ang Eastwood Libis at Soler para naman daw ito sa mga gustong maglaan ng budget sa New Year's Eve. Ang programa naman sa QC Memorial Circle ay magsisimula ng alas 5 ng hapon sa huling araw yan ng taon. Yan muna ang latest update mula dito sa QC LGU. Sheila. Maraming salamat, Quenzel Bocobo ng IBC 13. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency,
Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.